Good morning, church! Yeah, happy Mother's Day. And sa mga nanay natin dyan, patiin nyo nga, sabihin nyo happy Mother's Day. Ngitian nyo naman si nanay. And to those who are watching online, mga mommies out there, good morning at maligaya at mapagpalang araw ng mga nanay. Yung mga nasa likod, pasok na po kayo dito. At pasalamatan natin ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon sa ating praise and worship team. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you so much. At habang hinihintay pa po natin yung ating mga kapatid, hindi ko alam kung sila po ay maaga nagse-celebrate na ng Mother's Day. Mga kapatid, ito muna tayo sa church at pagsaluhan natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Are you blessed, church? Kayo po ba excited to be in the house of the Lord? Yun. At salamat kay Brother Joel, soon to be... Ito yung deklarasyon pa lang po, ano? Pastor Joel. Nag-i-amen, no? And of course, sa kanyang nag-iisa at sinisinta, tinatangi na may bahay kay Sister Sally, happy Mother's Day. At sa lahat ng mga mothers po dito, we call them mothers in grace. Kahit po yung aking mother-in-law, mother in grace pa rin siya. Amen. Alam niyo po, napaka-ganda po na ating celebration today because mamaya po, even though it's after the online broadcast, makakarinig tayo ng testimony from a mother. And I believe ito po ay gagamitin ng Panginoon dahil ire-record po natin ito and ipoproduce natin by the grace of God. Ito po ay gagamitin din ng pagpapala ng Panginoon. Gaya po nung testimony na minsan po ni-record natin that came from Ate Ina. Kung kayo pinapagpala ng testimony ni Ate Ina, ay ganoon din po ang gagawin natin by the grace of God in the future. At hindi ko muna i-reveal yung pangalan kung sino siya. At siya po ay isa ring nanay na kayo po ay mapapagpala sa mensahe na kanyang buhay. So kayo po ba excited na to listen to the Word of God? Amen? Talaga? Ako po excited na rin dahil ang ganda po na ating pag-uusapan. And as we move on, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Abba, we thank you so much for bringing us sa iyong tahanan. And this is the safest place to be. Salamat, Panginoon, for giving us this opportunity that we could serve you at ipabatid namin na aming pasasalamat sa pamagitan po na aming pag-aawitan at pakikinig na iyong salita. O Diyos, I pray na gamitin niyo po inyong lingkod para akin pong mailahad at maipahayag na malinaw ang iyong salita. Nang sa gayon, kami po ay mapagpala sa iyong nananaga ng biyaya. At Panginoon, dilayin ko rin po na patuloy po kaming mamangha ang aming mga kaluluwa nang sa gayon na naman po mga takot at pangamba ay papawiin po ng iyong ganap at lubos sa pagmamahal. Panginoon, kausapin niyo po kami sa mensahe mo sa umagang ito. At nang sa gayon, Panginoon, ma-maximize po namin ang aming buhay kahit man din sa magulong mundong ito. At makita po ng mundo ng mga taong wala pa kay Kristo na sila po'y mapagpala sa aming buhay at maitaas at pagbigyan ng luwalhati ito sa inyo, O Diyos. Salamat din, Banal na Espiritu, sa iyong pag-iingat sa amin at patuloy mo po kaming turuan at gabayan sa aming mapapakinggan. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So once again, good morning, church, and this is Solution Grace Church. Sa mga nanonood po sa atin online at sa mga bago nating kasama. And as we are waiting for those who will be coming today, ay sisimulan ko na po yung message sa atin ng Panginoon. So once again, happy Mother's Day. At excited na akong to listen mamaya sa isang napakaganda mensahe ng testimony mula po sa isang nanay. Hindi ko muna babanggitin yung name kasi para surprise. Hindi ko na babanggitin na ito po yung magmumula sa testimony ni Sister Mabel. Ayoko muna kayong pangunahan eh. So mas maganda po surprise talaga. So mamaya ko na lang babanggitin. Ano po? And today pag-usapan natin, ito po ay sususugan natin yung ating mga pinag-usapan last Sunday. Do you still remember yung message natin last Sunday? Ano po yung natin? Title? The truth about your problems, di ba? Yun po yung pinag-usapan natin last Sunday. The truth about your problems. At ngayon po itutuloy natin ating pag-uusapan. So, konting review muna na napag-alaman natin sa mga problema ating kinakaharap, mga troubles and sufferings, wala po talaga sa likod nito ang Panginoon. And that is good news. Na pangkaraniwan, ang alam po natin, nakagisa natin sa relihiyon, na
nagbibigay po ng problema ang Diyos. Well, I've got good news for you. Hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos. Ang ibinibigay ng Diyos, solusyon. Buti na lang. Kasi kung magbibigay ng problema ang Diyos, mahirap yun. Hindi natin kayang isolve. Kasi ginagamit po ng maraming mga tagapagturo ngayon, nagbibigay ang Diyos ng problema para lumakas daw po ating pananampalataya. Hindi po ganoon ang sistema na sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. So, dumarating po ang pananampalataya sa ating pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. But of course, I believe, yung po mga problema ating kinakaharap, gagamitin din po ito ng Panginoon para tayo po'y lumakas. Pero basically, at ang premiado pong dahilan para tayo po'y lumago sa pananampalataya, hindi po problema, kundi ang pakikinig at tuloy-tuloy na pakikinig ng salitaan ng Panginoon. At napag-alaman po natin last Sunday, na yung atin po mga troubles, pag sinabing troubles, ito po ay kagagawan natin, ay talaga pong wala sa likod nito ang Diyos. At kapag kayo po'y gumawa ng trouble, ito po ay pag umusad at nagtuloy-tuloy, ito po ay magiging problema natin, wala po talaga sa likod nito ang Diyos. At binigay ko po sa inyo yung 3 dahilan kung bakit po natin still nararanasan ng troubles in this world. Number 1, it's an attack from the devil himself. Ikalawa, we live in this fallen world, so bagsak po yung kalagayan ng mundong ito, it's but natural for us to experience itong mga troubles and sufferings. And number 3, the third reason is that ito po ay sarili nating kagagawan. Yung atin pong mga maling pagpili. So wala po talaga sa likod nito ang Diyos. But the good news is, even though tayo po ang gumawa na ating mga kinasasangkot ang problema, nagpo-provide po ng way out. Naalala niyo po yung Greek word last Sunday? Ekbasis. Way of escape. Tayo ang pumasok sa problema, ang Diyos ang gagawa ng paraan para tayo po'y makalabas. At sabi ko Romans 8:28, for we know that all things work together for good. Sabi doon, all things. Ibig sabihin, kahit po yung mga masamang pangyayari, gagamitin po yan ng Diyos para sa ating ikabubuti. Wow! So kahit po tayo nagkamali, wala tayong maririnig sa Diyos na ikokondinahin tayo. Because sabi po ng Biblia still, Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation over those who are in Christ Jesus. So hindi tayo kokondinahin ng Diyos. Pero maganda po bilang mga mananampalataya, kapag tayo po ay nakaranas ng gulo, dahil po sa ating kagagawan, nasangkot tayo sa problema at trouble, wag na po nating binabalik-balikan at ginagawa yung mga bagay na nagdudulot po sa atin ng problema. Dapat tayo po ay natututo na. At yun po ang konteksto na ating pinag-usapan last Sunday na nabasa natin sa 1 Corinthians chapter 10. Yung kabuuan po nito, kung gusto nyo balikan, at ito po ay pinatutuhanan natin na wala po sa likod na ating mga problema ang Diyos. Pwede nyo pong balik-balikan yung ating message last Sunday. So hindi na po natin tatalakayin. Dahil today, hindi ko po ito sadya, umakma sa araw ng mga nanay, celebration, aalamin naman po natin kung ano yung payak na dahilan bakit po tayo nasusuong sa mga gusot at gulo ng buhay para naiiwasan natin. At sabi ko, Lord, ang galing talaga ng timing mo. Sa panahon pa ng mga nanay, at ngayon pong araw na ito, as we celebrate Mother's Day, di ba, anong tawag natin sa mga nanay? Sila po yung mga ilaw ng tahanan. Tandaan nyo mga nanay, kayo po yung mga ilaw, hindi kayo mga speaker ng tahanan. Kaya pala nagkakaroon ng gulo sa tahanan. Meron pong nag-iisang speaker sa kongreso. Siya po yun. Hindi kayo yun. Kayo ang ilaw ng tahanan. Sabihin nyo nga po sa mga nanay ninyo, Nay, ikaw ang ilaw ng tahanan. Hindi ka speaker. At alam ko yung mga mothers natin dito sa church, mga mothers in grace, talagang tinatayuan yung kanilang pagiging ilaw. So alamin natin, ano yung payak na dahilan? Bakit? Hindi lang ito para sa mga nanay, kasama tayong mga tatay, mga kabataan, at malaman natin, ano yung naghahatid sa atin? Bakit tayo pinasusuong sa gusot ng buhay at pwede naman palang maiwasan? So atin pong message for today, of course, in line with our theme, My God, My Abba, patuloy po natin maunawaan kung gaano po kabuti ng ating Diyos dahil siya po ay tatay para sa atin. At bilang Ama, tayo po ay patuloy na tinuturuan ng salitaan ng Diyos. At yun po yung ginagawa natin every Sunday, every Tuesday, every Thursday. Meron tayong Bible study.
Ito po yung pamamaraan ng Diyos para lumago ang ating pananampalataya. Once again, sabi ng Bible, so then faith comes by and by the word of Christ. So my God, my Abba, this is our theme for 2026. At para po sa mga baguhan nating kasama, since ang ating pong church ay tinatawag na solution, bakit may you? Kasi yung soul po natin naghahanap ng solusyon. So yung solution po ay ibibigay sa atin ng salita mismo ng Panginoon. So para magkaroon ng solution mamaya, before po ng pagtatapos ng ating mensahe, magkaroon muna tayo ng question. So ating po message for today, it's entitled, Don't Give Fear a Voice. Huwag po natin bibigyan ng boses ang ating mga takot at pangamba sa buhay. Don't give fear a voice. And this is our question for today. Is it true that your words can shape your world? So may kinalaman po sa ating mga sinasabi. Kaya sakto rin sa mga nanay, ano? At naniniwala ako mga nanay sa SGC. Once again, kayo po ang mga ilaw ng tahanan. Amen. Konti nag-amen ah. Is it true that your words can shape your world? Now, ano ibig sabihin ng message natin for today? Ano ibig sabihin ng ating title? This is something to think about. Don't give fear a voice means that the language you choose and the way you speak about your life directly influences reality, mindset, and experiences. Amen. Kaya nga po sabi ni Jesus, kapag meron tayong mga masamang iniisip, sabi ng Matthew chapter 6 verse 31, therefore take no thought, saying. Alam niyo po, this is good news. Hindi po kayo bilang mananampalataya, hindi po kayo kayang banatan ng kalaban, direkta. Hindi po niya kaya magbasa ng isipan. Hindi po siya kagaya ng Diyos. Hindi po totoo na si Superman can read your mind. May kantang gano'n si Superman eh. Habang lumilipad siya, I can read your mind. Naalala niyo yung song na yun? Diyos lang po nakakagawa nun. Pero si Satan, wala po siyang kapasidad na gawin yun. Now, paano kayo pwedeng banatan ng kalaban? Sabi ng talata, therefore take no thought saying. How will Satan take your thought? By you saying it. Hindi po nababasa ng kalaban ang iyong isip, pero sa panahon natin ngayon, madali na po niyang malaman ang ating iniisip. Alam niyo kung bakit? Nagsasalita ang mga tao. At nakakalungkot even po mga Christians. Kung ano yung laman ng kanilang isip, hindi na po nila sinasala. Binibitawan na. Kung ano yung laman ng kanilang asal, yung kanilang inuusal. Kaya po nalalaman ni Satanas. Kaya mas maganda po bilang mananampalataya, kung meron pa mga negativities na gumagalaw sa inyong isipan, instead of saying it, say the opposite. Halimbawa, sinasabi nyo, sabi ng isip nyo, wala akong pera. Hindi mo naman sasabing may pera ka, sabihin mo lang, dapat wala kang budget, pero may pera ka. Wala naman taong walang pera eh. Kaya po sa mga salian ninyo, ilalagay nyo pa rin, meron pa rin. Hindi pwedeng zero. May pera kayo. Wala lang budget. Yun ang sinasabi ko sa mga anak ko eh. Pag sinasabi ko sila, anak, kumain ka sa labas para hindi ka magutom bago ka umuwi sa bahay. Eh, daddy, wala akong pera. May pera ka. Imposibleng wala kang pera. Pinalagay natin sa salin mo yan eh. May pera ka. Amen? So, instead of saying the negative, say the opposite. O kaya minsan meron kang nararamdamang sakit. Ang propensity ng tao magreklamo. Tapos sabihin na lang natin, Lord, ang ganda ng song kanina ni Ate Chia, Trading My Sorrows. That's divine exchange. Lord, I believe that I am the healed of God. That's by faith. That's faith, actually. Amen? So therefore, take no thought saying. So how will Satan take your thought? By you saying it. Because sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the nose. Tongue. So yung ating po maliit na dila, ang laking bagay po nito pag hindi natin natitame. Now, paano po matitame ang tongue? Dapat po lagi kayo nagba-Bible study kasi kung ano yung pumapasok sa inyong isipan, nagiging bahagi na po ng inyong mga inuusal. Kung ano po yung inyong inaasal, pumapasok sa isipan, yun po inuusal natin. Now, kung lagi po kayo nanonood ng mga
mga teleserye, puro kalungkutan, yun din po lalabas sa inyong mga bibig. Sabi ng talata sa pagpapatuloy, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. If you love death words, you will eat its fruit. Amen, church? If you love life, you will eat its fruit. Also. So ako po, I decided, kung wala akong magandang sasabihin, bite your tongue. Or, mas mabait sabihin, shut up. Di ba? Kasi dapat po inaaral natin talaga eh. Amen. So, napaka-importante pala, no? So, bakit po tinuturuan tayo ng Panginoon dito? Because nagsisimula ang gulo sa inyong dila, sa ating mga dila. Psalm 34 verses 12 to 14. Do you want to really live? Would you love life? Or would you love to live a long, happy life? Sino po dito gusto ang magkaroon po ng masayang buhay? At hindi lang masaya, mahabang buhay, taas ang kamay. Sorry na lang sa mga hindi nagtaas ang kamay. Yun ang sinasabi ko. Pag may ganun, samantalahin nyo talaga. That's faith. Verse 13, then, at anong sabi ng Biblia? Make sure you don't speak evil words or use deceptive speech. Ano yung deceptive speech? Mga fake news. Mga bagay na hindi totoo. Huwag nating sinasabi. Alam niyo, sa panahon po natin sa ngayon, nagkakatotoo sinasabi na Matthew 24. That in the last days, there will be wars and rumors of wars. Alam niyo rumors of wars? Bakit may rumors of wars? Because of fake news. Halimbawa, meron akong sinabi na hindi totoo. Binalita ko kay Brother Fidel na sinasabi ko kunwari, sinisiraan ko si Brother Arnel. Magkakaroon po sila ng wars because may binigay akong rumors lang. That's fake news. And ito po yung nangyayari sa panahon natin sa ngayon. So saan nagsisimula? Dila pa rin. So dapat maging truthful tayo sa ating mga sinasabi. Turn away, sabi ng verse 14, still with Psalm 34, from evil and do what is right, strive for peace and promote it. Bilang mga mananampalataya, ang ating pong default mode ay peaceful. Amen? So strive for it. Kaya nga po, ang panalangin ko, especially pa nagda-drive, Lord, yung fruit of the Spirit ay mag-manifest po sa akin. Kasama po din yung self-control. Alam niyo, pag nagda-drive po kayo, talagang pagyayamanin ng Diyos ang inyong pasensya. Lalo na yung mga dumadaan dito ng mga motor sa kanan, yung liliko ka na, sisingit pa, oh Lord. Ingatan niyo po siya. Sa mga nagmumotor, pag kanan na, wag po kayong sisingit. Mahirap po talaga yon. Kasi ang tingin mo dito eh. Ngayon, hindi na eh. Tumitingin na ako lagi talaga sa kanan eh. So talagang yung patience, no, kasama po doon, self-control. Even though the word is self-control, hindi ikaw magkocontrol noon. It's a fruit of the Spirit. It's part of the fruit of the Spirit. So, i-claim niyo yun. Kaya po, pag umuupo na ako sa driver's seat, ang prayer ko talaga, I pray for wisdom, for favor, and protection. Wisdom is the principal thing, sabi ng Biblia. Lord, gusto ko mag-drive, i-enjoy namin mag-anak, at nai-enjoy namin. Masaya po pa nagda-drive kami. Pero talaga naman, si Aves lagi kong katabi dito, sasabihin ni Aves, Daddy, meron ka nasa kanan na, nagkakaintindihan na kami doon. Amen. Tuloy po natin. Proverbs 20, verse 3, avoiding a fight is a mark of honor. Only fools insist on quarreling. So talaga by the grace of God, kung ito talaga ang default mode natin. Pag meron po nakikipagtalo sa inyo, wag na po nating pilitin na ipaglaban yung gusto nyo manalo kayo. Basta ang gawin nating isipan, wag na lang pong lumago yung pag-aaway. Kasi sabi nga po ng nanay ko nung siya po'y nabubuhay, anak, madaling pumasok sa away. Mahirap lumabas. Amen? Sabi sa Tagalog, still, mga kawikaan, 20, talatang 3. Ang marangal na tao ay umiiwas sa kaguluhan. So, kapag umiiwas po kayo sa kaguluhan, ang tawag sa atin ng Biblia, marangal. Amen? Sino dito yung mga mararangal? Ayun, no? Yan. So, kahit may kumakanan, talagang umiiwas tayo. Ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. So, yung mga palaaway pala ang tawag po ng Biblia, mangmang. Mangmang. So, hindi tayo mga mangmang. Dahil nasa atin po ang banal na spirito. At ang bunga ng banal na spirito ay nararanasan natin. At yan po ay self-control. Iba yung amen ni Brother Joel doon. Medyo solid, ha? 1 Peter chapter 3, verse 10. For the one who wants to love life, ito yung sinasabi ng
Psalm 34 kanina, yung parallel verse sa New Testament. And see good days. Must keep his tongue from evil and his lips from uttering deceit. Wow. So ito yung panukala sa atin ng Panginoon para hindi na po tayo masoong pasagusot, alagaan natin ang ating mga dila. Napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero ito po ang pwedeng magdala sa atin sa malaking kaguluhan. So bakit ginawa po ng Diyos na maliit yung dila? Ibig sabihin, pwedeng makontrol. Actually, nag-provide po ang Diyos ng ngipin para kagatin ito eh. Paano, Pastor, pag wala pong ngipin sa harapan? Hindi ko alam. Bahala si Lord. Di pakagat nyo sa kaibigan nyo para hindi na kumawala ang inyong mga dila. Amen? So church, tuloy po natin at matuto tayo mula po sa isang kasaysayan sa buhay ng 12 espiya. At kabilang po sa 12 espiyang ito, si Joshua at si Caleb. Kilala niyo po si Joshua and Caleb? Sila po ay mga tagapaglingkod ng Diyos at makita natin ang kaibahan ng dalawang ito, especially si Caleb, sa 10 mga espiya. Na kung saan, sa totoo lang, pinayagan po sila ng Diyos na manmanan yung promised land, bagaman ito pa ibinigay na sa kanilang pangako, pero may duda pa po sila at tumiling po sila sa pamamagitan ng mga taong ito na pamanmanan. Although ang sabi sa kanila ng Diyos, itong lugar na ito is flowing with milk and honey. Pag sinabing flowing with milk and honey, sa akin nga yung with milk and honey, okay na yun eh. Pero flowing, it speaks of abundance. So talaga pong nananagana po itong lupain na ito na ipinangako na ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Pero sa kabila po nito, may duda yung mga kababayan ni Moises, kababayan ni Joshua at ni Caleb. So, pinahintulutan sila ng Diyos na masdan po nila yung kanilang lupain na ipinamana sa kanila ng Diyos. At basahin po natin ang kasaysayang ito. Numbers 13:27. Then they told him and said, "We went to the land where you sent us. It is truly flows with milk and honey, and this it is fruit." So, makalipas po na kanilang pagmanman doon sa lugar na yon, nagdala pa po sila ng ebidensya ba? Ng prutas, kalaking grapes. Mga grapes na malalaki. At dala-dala po ng 2 tauhan. Ito yung picture ng Israel eh. 2 tao, may kahoy, tapos dala-dala nila sangayata yun, nandun yung grapes. Alam nyo, it's a picture of Jesus on the cross. Galing, ano? So, nananagana. Bakit tayo nananagana? It's all because of what Jesus did on the cross. Bawat isa po sa atin nananagana na sa lahat ng aspeto ng buhay natin. At ang buhay natin, hindi lang po nananagana. Flowing with milk and honey. Flowing speaks of abundance. Hindi lang po sa larangan ng pera. Pag pinag-uusapan na, ang pera po sa dulo pa yon. Pero tayo po'y nananagana sa kabuuan nating pagkatao. So, kaya pala pinakita nila and this is its fruit. So sa kabila po ng pinakita na kalalaki ng mga bunga ng doon sa lugar na yun. Sa panahon po natin ngayon, nadaliit na ng mga bunga eh. Pati nga po yung binibili naming ice cream, lumiliit na rin eh. Yung 1 galon, sabi ko parang nag-iiba na yung 1 galon ngayon na lumiliit na. Pati yung mga leche plan, lumiliit na rin yung pagkabilog. Yung hopya na tipas, maliit na rin. Lalo na yung piyaya ng Marby. Nagre-reklamo, libre na nga lang sa tasty. Pero sabi ko, parang maliit Di ba yung piyaya, malaki yun? Parang ginanon na hopya yun eh. Pero parang magkasilaki na sila ng tipas eh. Lumiliit talaga. Pero ang galing sa Diyos, mas malaki. Observant po ang inyong lingkod eh. So ganun talaga mga kapatid. So sa kabila po nito, nakita nila mga katunayang ito dahil pinangako ito sa kanila ng Diyos. Exodus 3 verse 8. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from the land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. So pinangako po nito sa kanila ng Diyos through Moses. Pero duda sila.
na maganda ba talaga? So pagbalik nila, after the pagmamanman, nakita nila, ang ganda talaga. Yun po yung report ni Caleb at saka ni Joshua. Pero iba pong pinaniwalaan ng 10 espiya. Bagaman, pare-parehas po sila ng namasdan, pero iba yung nakita nila. Kaya, ang kanilang panimula sa verse 28 ng Numbers chapter 13, nevertheless, may mga taong ganito eh, oo nga, mabuti ang Diyos, pero, lagi may pero. So nevertheless, sabi nila, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of the Anak there. Now, bakit nila nakita yung mga negativities despite the fact na iba po yung report ni Joshua at ni Caleb? Kasi sagot dito sa last part ng verse. Moreover, we saw, sino po nakita nila? Nasaan po nakafocus sa mata nila? Kay Anak. Yung dalawa, nakafocus sa mata nila kay Yahweh na nangako. Now, let me ask you, kanino kayo maniniwalang report? Sa Diyos na nangako sa inyo? O pagdating nyo doon, parang, sandali lang Lord, parang may kulang ah. Ako personally, I will believe the report of God. Kasi sabi niya talagang flowing with milk and honey. Pero ang propensity ng tao, mas mahusay tayong maghanap ng mga negativities. Hindi, kapag kayo po ay nakatingin sa demands sa mundong ito, hindi ninyo ma-appreciate yung mga pagpapalat biyaya sa atin ng Diyos. Ibang konti lang na meron kang nararamdaman, reklamo ka na ng reklamo, pero hindi mo pinapapasalamat sa Panginoon na nagising ka ngayong umaga, nakapag-breakfast ka, nakapag-coffee ka, nakakalingon kang ganon, di ba? Ang dami nating pagpapala. Pero kapag kayo po'y nakatingin sa inyong mga sarili, sa demands sa mundong ito, you are so occupied ng mga demands sa mundong ito, hindi natin nakikita ang supply mula sa taas. So bilang mga mananampalataya, dapat po ang posture natin nakatingala doon sa supply. Huwag kayong titingin sa paligid. Puro demands po ito eh. At kapag kayo pinakatingin sa demands, papasok sa inyong isipan, ang inyong iuusal, puro reklamo. Reklamo, reklamo. Kapapanood po ng teleserye, kapapanood ng mga political programs. Reklamo tayo ng reklamo. Pero mga kapatid, huwag po kayo magugulat. Papasama ang mundo because nakasulat na po yan sa Biblia. Now, ano po assignment natin bilang mananampalataya? Of course, dapat po maalam natin ang nangyayari sa paligid natin. Pero first and foremost, we have to pray for these people, for our nation. Hindi tayo reklamo na reklamo. Meron na ngang komentarista yung radyo, sumasabay ka pa. Parang feeling mo, broadcaster ka rin. Hindi po. Amen, church? So ano pong difference ng dalawang ito? Bagaman, isa lang po yung pinuntahan nila. Promised Land. Yung report ni Caleb at saka ni Joshua, kaganda. Yung report po ng 10 espiya. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. Alam niyo po yung 10 dito, it's a picture of the Big 10. Very legalistic po sila. Pero yung dalawa dito, number 2, testimony. Sila po yung nagpapalakasan. Big 10, it's a picture of the 10 Commandments. Nagiging legalistic po sila. Pero to, it's a picture of grace. Itong dalawa. Kasi talaga po magaganda yung mga pinagpapalitan nila. So maganda rin po bilang mga mananampalataya, meron tayong mga kapatiran na nagpapalakasan po tayo. Yung bang pag nagkukumusta kayo, kumusta na kumare? Eto, nakakaraos. Hindi ganon. Eto, pinagpapala ng Panginoon. Amen. So it's a picture, yung 10 spies dito, it's a picture of the 10 Commandments. Very legalistic po sila. Alam niyo po sino yung mga asawa nitong 10 spies na ito? Alam niyo kung sino? Mga Spice Girls. Sila yon. O, naalala ni Eman. 29. Still with Numbers 13. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Pinag-aralan nila kung saan nakatira itong mga to. Hindi nila inisip na amin to pinangako sa amin ng Diyos So saan po napunta yung focus nila? Wala sa pangako ng Diyos. Nakatingin sila, sandali lang. Akala ko ba pangako ito sa amin ng Diyos, but may mga nakatira. So nandun po yung propensity na bilang makatao. Wala doon ang mata ng mga kapatid natin na sila Joshua at si Caleb.
Verse 31. Still with the Numbers 13. But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, "The land through which we have gone, or as spies, is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature." So nakita niyo mga kapatid, ano? Despite the good report na binigay po ni Caleb at saka ni Joshua, talaga naman mas maraming sinabing negativities po ito, mga taong ito. Ano pong ginagamit nila sa pagbabalita? Yung kanilang tongue. Death and life are in the power of the tongue. Now, ang papel natin bilang mga mananampalataya, kanino pong report ang papakinggan natin? Mula sa 10 spies o dun sa 2 espiya na si Joshua at si Caleb? Pinagsama ko yung pangalan na Jaleb. Joshua and Caleb. Number 30. Now, ito kakaiba kay Caleb. Bagaman napapakinggan po niya, reklamo itong mga 10 spies na ito. Pero sabi ni Caleb, he quieted the people before Moses. So ito, tingnan po natin yung eksena. Nagre-report sila with Moses at syempre napapakinggan po na marami mga kababayan nila. Let us go up. Ang ganda ng puso ni Caleb. Let us go up at once and take possession. Why? Ito yung reason niya. For is because we are well able to overcome it. So, samantalang binanggit po nung 10 spies yung mga Hittites niya, kung anong mga Tites yan, wala siyang pakialam doon. At ang tawag lang niya sa kanila, it. Hindi sila big people. Hindi sila mga huge people. Hindi natakot si Caleb. Ang tawag nila sa kanila, we are able to overcome it. Wow. So niyaya niya kayo mga kababayan. Sa atin to, bigay sa atin ng Diyos ito. At sabi pa niya in Numbers 14 verse 9, "Only do not rebel against God, the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread." So, bagaman, no, pagdating nila doon, meron pang mga squatters doon, mga illegal settlers, pwede nating tawagin. Kasi hindi naman talaga para sa kanila po yun eh. Parang may problema. Sandali lang, bigay ito sa atin ng Diyos, pero parang may konting problema. Alam niyo po, pag may problema tayo, matuto tayo mula kay Caleb. Ang tingin niya sa problema, tinapay. At pag tinapay, ano ginagawa niya sa tinapay? Kinakain. At pag kinain natin ng tinapay, problema ito, nagbibigay sa atin ito ng lakas. Hindi ito magbibigay ng panlalambot po sa atin. It's an opportunity for us to grow in our characters. Hindi yung tipong pag may problema ka, bumibigay na tayo kaagad. Ayoko na, hindi mo na ako mag-church kasi may problema ako eh. One time, meron po nagpaalam sa akin, isang kabataan, "Pastor, hindi po muna ako mag-church. Kasi medyo burnout po ako." Bata pa po siya nun. Pagod na pagod siya, sabi niya, "Ayoko po muna mag-church." Sabi ko talaga, "Mag-church na lang po ako pag malakas na po ako uli." This is true story. Sabi ko sa kanya, si Satan, hindi lang nagdo-double time. Hindi mo kayang habulin na ginagawa ni Satan. Pag hindi ka nag-church, manatili ka sa bahay mo, wala kang feeding ng word, malalambot ka lalo. Nagdo-double time siya, ikaw nga tumitigil ka, paano? Saka pupulutin. Sabi niya, ganun po ba yun? Kako ganun yun. Pag kayo po ay may mga dinadalang problema, never leave the church. Because your church is your Bethlehem. Ano yung Bethlehem? House of bread. Pag hindi po kayo nag-church, mananatili kayo sa bahay, mapapanood nyo lang po mga germ special. Pero pa ba nun? Wala na. Ano bang mga palabas ngayon pag Sunday? Hindi ko na. SOP? May SOP pa ba? Mga alam natin, wala. ASAP, may ASAP. Pag nandun kayo, may entertain lang po kayo pero hindi kayo lalakas. Ang nagbibigay po sa atin ng lakas, the Word of Christ. So, nandun ka lang, na-burn out ka, nagpatuloy po kayo, babagsak po kayo. Never leave your Bethlehem. And your Bethlehem, pag sabing Beth, house of Bethlehem, is your church. Dito po kayo kumakain ng salita ng Panginoon. Amen. So,
Pag may problema, lalo kayong dumating ng church. Kailangan nyo ng feeding. At makikita nyo, guys, kagaya po ng sinabi ni Caleb, yung mga problemang yan, tinapay lang yan sa atin. Kakainin natin sila. At pag natapos na pa yung problema, lalo kayong lumalakas, hindi kayo bumibigay. Kasi kinain nyo eh. Amen. So once again, gusto kong basahin po balik tayo at iinan sa Numbers 14 verse 9. Only do not rebel against the Lord. Ano ibig sabihin na only do not rebel against the Lord? Ibig sabihin, paniwalaan natin, meron siyang magandang plano para sa atin. Huwag kayong sumalungat. Yun ang ibig sabihin ni Caleb. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land. So huwag niyo katakutan yung mga illegal settlers doon. Why? For is because they are our bread. Yung mga problemang yan, yung mga illegal, mga squatters dyan, tinapay natin sila. And ito pa magandang pananaw ni at pananampalataya ni Caleb. Their protection has departed from them. He believed, kakampi nila ang Diyos. Church, ano pangako sa atin ng Panginoon? Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Pag sinabi ng Diyos hindi kanya iiwan, totoo yun. Pag sinabi niya hindi kanya pababayaan, totoo yun. Church, himay-mayan natin yung verse na yun. Sabi niya, I will never leave you. Di ba pag may kaibigan ka, kahit tuod yung kaibigan mo, hindi ka iniiwan, lumalakas din ang loob mo eh. Meron tayong mga kaibigan, pag may problema ka, nandun sila. Nandun lang sila. Pag tinatanong mo, di ba? Hindi ko alam. Pero nandun sila. Lumalakas ang loob mo. Pero yung atin pong Diyos, hindi kanya iniiwan, hindi ka pa niya pababayaan. Pag may problema ka, Lord, anong gagawin ko? Tutulungan ka niya. Saan ka pa, church? Ito yung paniniwala ni Caleb. So sabi niya, and their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. So isipin niyo itong mga 10 na ito, very legalistic sila. Ang mindset nila, balik na lang tayo ng Egypt. Alam niyo po ba, kahit po nakawala na sila from Egypt, they still had this slave mentality. Marami po mananampalataya ganon. Pinalaya na sila, pero ang mindset pa rin nila, nasa Egypt pa rin po sila. Dapat nasa promised land na po tayo. Alam niyo po, sa New Covenant, ano po yung promised land natin? Rest. Namamahinga. Sila po, nakikipaglaban pa rin. Nag-iisip sila. Sinasabi lang kay Moses, dapat pabalikin mo na lang kami sa Egypto. Pinakawalan niyo pa kami doon. Napaka-ungrateful po nila. Despite the many things na nakita po nila kung paano sila hindi pinabayaan ng Diyos. Wow. Mga kapatid, nakikita niyo na pag very legalistic kayo, naapektuhan ng inyong speech pattern, yung inyong pagsasalita, negative. Now, meron bang delikado rito? Mamaya po malalaman natin. Talaga bang totoong sinasabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue? Meron akong marami akong sinasabihan. Napakaingatan na inyong mga labi. Sinasabi nila, Pastor, salita lang naman yan eh. Yun ang akala natin. Kaya po yung mga pinapanood yung mga influencers, ingatan niyo po ako, sinasabi ako yung mga kabataan dito, hindi lahat ng pinapanood niyo ginagaya ninyo. At ngayon po, mind you mga kapatid, at sa mga kabataan na nanonood, iba na rin ang sistema ng comedy sa ngayon. May mga lalabas na pelikula. Hindi na po nababantayan, even po yung mga pagbibiro, pagsasalita ng mga bastos, pinapayagan na yata ngayon. Nakakalungkot. Now tayo po bilang mga mananampalataya, ako po personally, I believe that death and life are in the power of the tongue. Kasi matututo tayo dito sa kasaysayang ito. Na wag niyo pong hindi bibigyan ng pansin ay yung mga sinasabi. Malaking bagay po iyan. At kung ano pong sinasabi ninyo, kung death words po iyan, mararanasan po ninyo kamatayan sa inyong mga buhay. Kung life words po iyan, mararanasan po ninyo ang buhay at ang kasaganahan sa inyong buhay at pamumuhay. Kaya pansinin nyo, kapag nagsalita ka, di ba, pag sinasabi mong, ang lungkot ko, di ba sumasabay yung emosyon natin? Wala namang tao nagsasabi, ang lungkot ko, tas tawa ka ng tawa. Hindi umaakma eh. Pero pag sinabi mong, masaya ako, di ba? Sumisipol ka pa. Nakakita na po ba kayo ng malungkot na sumisipol? Wala ako nakitang taong ganun. So, mahalaga po, ano? Ako nga po sinasabi ko sa mga ko, pag-gising nyo pa lang sa umaga, talagang pray. You thank the Lord. Lord, thank you. Ako po ay
talaga naman blessed today. Not just blessed, greatly blessed, highly favored. And thank you, Lord, that I am deeply loved by you. Sanayin nyo na po yun when you wake up in the morning. Kasi po marami ng tao sa ngayon, natulog kagabi, hindi na po nagising ngayon. Pero tayo po gising, hindi lang basta gising, malakas, nakakatayo, nakakapaglakad, nakakapunta sa church. Ang daming dahilan para tayo po maging mapagpasalamat. Amen. So ito po yung pinapatotohanan, mga kapatid Actually, yung pong pagpunta nila sa Promised Land, hindi lamang po yung 2 tao nagpapatunay na masagana talaga. Even po yung 10. Basahin natin ito muli Then they told him, sabi ng Numbers 30:27, and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Kaya nga po sinabi nila, nevertheless, nag-a-agree sila with Joshua and Caleb, pero mayroon silang nevertheless. Tayo po, wala na tayong but, wala na tayong nevertheless. Lord, thank you. Alam namin, pagbigay mo, perfect yan. Amen. Amen. Numbers 14, verse 4. Ito na po yung kanilang mga pagrereklamo. Ito na epekto. So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Isipin mo, sa harapan ni Moises, sobrang kababastos ng mga tao ito. Grabe. Napaka-ingrato po nila. Alam niyo kung bakit? Kasi they had this slave mentality. Nandun pa rin sila sa Egypt. Habang binabagtas po nila ang promised land, nandun pa rin. Ang hirap ng gano'n, Meron kang pinupuntahan. Alam mo yung meron kang ginagawa, pero reklamo ka na reklamo. Sana hindi lang. Ang hirap na gano'ng pakiramdam, Yung mga ginagawa mo na lang, imbes na enjoy mo yung gagawin mo, reklamo ka pa rin ng reklamo. Kasi naman tong nanay ko Sinabi ng gano'n. Pero sumusunod ka pa rin, Meron tayong mga anak na paniki. Would you agree? Di ba, Nay? Kay nanay, wala. Ito yung mga anak na pag inutusan mo, ba't ako? Nagiging paniki. Kaya pag inutusan mo, sumusunod, pero reklamo, bigat sa puso nun. So, dito po, yung senaryo, nandun si Moises, pero sabi nila, sa isa't isa. So, ibig sabihin, itong 10 ito, dahil sa kanilang mga negative reports, bad reports, nakaka-apekto na po sa mas dumadaming mga tao. Nakita niyo po ang power ng tongue? Ang laking epekto po, Di ba, uso ngayon yung mga pranks? Pag na-prank po kayo, pag hindi kayo sigurado sa sarili niyo, for example, isang magandang illustration dito. Halimbawa si Ate Amiel, na pagtripan natin. Kapag hindi sigurado si Ate Amiel sa sarili niya na siya ay maayos, masigla, malusog, then tayo dito, kunwari 10 tayo. Sabihin ko sa inyo, kunwari ako yung namumuno. Pagpasok ni Ate Amiel, kahit maganda itsura niya, malusog siya, sabihin natin sa kanya, parang matablay ka, parang may sakit ka. Lahat tayo isa-isa sabihin natin yun. Pag hindi siya sure sa kanyang sarili, 10 ba naman yung nagsalita Sabi niya, talaga, maputla ako, mamaya may sakit na yon. That's the power of the words. At 10 iyon. Now, kung alam ni Ate Amiel ang kanyang sarili, hindi tayo papaniwalaan. At ganun din po ang tinig sa mundo. Bilang mga mananampalataya, kahit po may mga problema tayong kinakaharap, you are a child of God. And your God, your Abba, told you, I will never leave you nor forsake you. Papaniwalaan natin yun. Because that's the truth. Kailan ba tayo pinabayaan ng Panginoon? Tingnan niyo po yung mga bewang niyo, hindi kayo pinapabayaan ng Panginoon. Amen? Busog pa rin tayo. So once again, nagkausap-usap po sila at lumalago na, siguro dumadami na na-impluensyahan po nila. Pero yung dalawa, konti lang na-impluensyahan. So bakit? Ang propensity po ng masamang balita, mabilis kumalat. And would you believe, ito pong pinapakalat nila ay fake news? Fake news to Kasi ang ganda-ganda ng promised land. So ibig sabihin, kahit po maganda yung isang bagay, pag mali po ang balita na inyong pinanggalingan, mapi-fake news po kayo. So anong responsibility natin bilang mga mananampalataya, bilang mga tao? Dapat may due diligence. Dapat po, nire-research talaga. Para tayong mga Bereans. Hindi ko sinabi ko dito, amen kayo ng amen. Balikan nyo pa rin ang Word of God. Yun po ang isang tinatawag na responsableng mananampalataya. Amen.
Now, ano po sinabi pa rin dito ni Caleb? Maganda na puso ni Caleb eh. Hindi siya nakipag-away. See, church? Alam niyo kung bakit? Kasi tuwang-tuwa po siya sa pangako sa kanya ng Diyos. And finally, nakita niya ng kanyang sariling mata. At anong sabi niya? Despite na nagkakagulo na yung mga taong ito, sabi niya, then Caleb quieted the people. Siguro nag-uusap na yung mga tao doon, ingay-ingay na. Then he quieted the people before Moses and said, let us go up at once. Puntahan na natin and take possession. Ang kinina natin, for we are well able to overcome it. Pero sa kabila po nito, hindi pa rin siya pinaniwalaan. Pero alam niyo po, dahil po ganito po ang binibigkas ng mga salita ni Caleb, sabi ng Panginoon sa kanya, he had a different spirit. Wow. Numbers 14 verse 24, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. See, church? Mga ama ng tahanan, mga nanay, kasi Mother's Day ngayon eh. Kung ano po mga sinasabi ninyo, legasiya po yun, pamamana nyo sa inyong mga anak. Pag kayo po yung reklamador, huwag kayong magtataka mga anak nyo reklamador din. Kasi yun ang narinig sa bahay eh. Halimbawa, si nanay, nakalimutan niyang siya ilaw ng tahanan. Pag nasa bahay, lagi siya naging speaker. Pansinin yung mga anak maingay din. Di ba? Sabi nung nanay, bakit ang ingay-ingay mo? Sabi nung anak, bakit kaya? So, naipapasa. Pero kapag tayo po bilang mga nanay, ang nangunguna sa ating mga tahanan, na pagdating ng Sunday, nag-church, pansinin niyo po yung mga anak niyo, sumusunod din po sa inyo. Alam niyo po, maganda ang inyong mga anak, dinadala niyo po sa church. Kahit wala pa po kayong anak, halimbawa, nagpaplano kayong magkapamilya, kayo po muna mag-church. Para yung mga anak niyo, pag Sunday, normal na at natural na po sa kanila pumunta sa church. Hindi po kayo mahihirapan. Paglaki ng mga batang yon, mahirap na po sila din sa church. Dapat ngayon pa lang. Pilitin pa lang. Paano, pastor? Medyo may edad na yung mga anak ko. Pilitin niyo pa rin po. Kayo po magulang eh. At makakabuti po ito sa kanila. So si Caleb, dahil meron po siyang maayos na pagkilala sa Diyos, at dahil maganda po kanya mga sinasabi, sabi ng Diyos sa kanya, he has a different spirit and followed me fully. Now, ito pong pangako sa kanya ng Diyos. Punta tayo sa Numbers 14:24. I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. So, hindi lamang po siya napagpala, kasama po yung kanyang buong pamilya. Wow! Naalala niyo yung Deuteronomy 30 verse 19? I have given you yung choices to choose from. Life, death, blessing, cursing. Ibibigay po ng Diyos yung choices na yon for you to choose. Pero may recommendation siya. Choose life. Why? So that you and your descendants may live. Wow. Pero pag hindi mo pinili ang life, kabaligtaran. Mapapahamak hindi lang ikaw kasama ng iyong descendants. So napakahalaga po, kung kayo po ang nakatalaga sa ngayon, alam niyo po yung mga anak masusunod sa inyo, meron po kayong epekto doon. Legasiya po ang tawag doon. Amen? So kung kayo po ay nabubuhay sa sistema at panutunan ng Diyos, yun po yung inyong iiwang legasiya. At hindi po kayo mahihirapan na dalhin ang inyong mga anak sa Panginoon. Amen, church. So ito po yung pangako sa kanila ng Diyos, talaga pong, that land is flowing with milk and honey. Ito po yung binigay ko sa inyo kanina, no? Ito yung pinanghawakan din natin gaya ni Caleb. Hebrews 13:5b until 6. For God Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Verse 6. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? So sa kinaharap natin mga iba-ibang mga troubles and suffering sa buhay na ito, huwag kayong matakot. He will never leave us or forsake us. What can man do to you? Amen. Kaya tayo po ay full of hope. At yung hope na ito, hindi po ito mapaparam. Tayo po ay masayang hinaharap ang buhay na ito. At kapag tama po yung hope natin at tama po yung mensahe natin tinatanggap, saan po dumadalo yung sa ating isip, which is the main faculty of your soul. Kapag tama yung asal,
tama rin po yung iuusal natin. At pag nakita po ni Satanas at narinig niya ang inyong mga sinasabi, hindi siya makakalapit sa inyo. Kasi peaceful po kayo eh. Sabi nga ni Pastor Prince Satan cannot manage a peaceful believer. Hirap siya doon. Kaya po paalala sa atin ng 1 Peter chapter 5 verse 7, be sober, be vigilant. Why? Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kung kagaya po kayo nitong 10 spies na ito, punong-puno na reklamo sa buhay, bumalik na lang tayo sa Ehipto, alam niyo po, yun po ay kandidato para maging devourable. At kaya naman, binigyan nila ng foothold ang kalaban. Ang reklamo nila, balik na lang tayo sa Ehipto. Magtalaga tayo ng iba pang mamumuno sa atin. Ang sakit noon para kay Moises. Now, paniwalaan natin, church, that Jeremiah 29 verse 11 belongs to you. Kasi may nagtuturo ngayon, hindi raw para sa atin ito eh. Alam niyo po, bilang mananampalataya, we are seeds of Abraham. Kasi sinasabi nila, this verse is only for the Jewish people. No, kasama po tayong mananampalataya. For all the promises of God in Christ are yes and an amen. From Genesis till Revelation, minus the curses, lahat po ng promises and blessings ng Diyos, it belongs to you, church. And it belongs to me as well. Ano sabi ng Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans that I have for you. So alam ba ng Diyos? Amen. Sino nag-declare? Declares the Lord. Plans for well-being, amen, and not for calamity in order to give you a future and a hope. So bawat isa po sa atin, meron tayong future, good future, bright future. If you believe it, say amen. Sa mga nanonood online, if you believe this, type amen. Amen. So balikan natin yung 10 espiya. Numbers 13:32. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw in it are men of great stature. Nakita nila, mga higante sila. Alam niyo, ba't po nila nakita yon? Because hindi nila nakita kung gaano mas malaki ang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran na si Yahweh. Kadalasan po ganun din tayo eh. Kapag tayo po nakikita natin mga maraming problema, na pangkaraniwan tayo po may kagagawan, nawawala po yung mata natin sa laki na ating Diyos. Pero church, ang problema natin maliliit lang. Sabi nga po ng Biblia, do not be anxious. Do not be anxious of this nonsense. Sa Diyos nga, nonsense lang yun eh. Pero sabi ng Diyos sa atin, pag may problema tayo, but idulog natin sa Kanya by prayer and supplications with thanksgiving. At kapag ginawa po natin, ang peace ng Panginoon na siya maghahaling sa ating mga puso't isipan. Amen, church. So tuloy natin ang kwento. Sa kabila po na magandang binalita ni Joshua at ni Caleb, nagpasalamat po ba yung kongregasyon? Sino pinaniwalaan po nila? Si Joshua, si Caleb, o yung 10 spies? 10 spies. Sa panahon natin sa ngayon, di ba yung 10 spies, it's a picture of the 10 commandments, the old law-keeping covenant. Pansinin nyo sa panahon ngayon, even though we're preaching the good news, the gospel, pero marami pa rin tao po sa ngayon, majority, nandito pa rin sila hindi nila maiwan ang old law-keeping covenant. Nandito pa rin sila. So going back sa nag-uusapan natin sa kasaysayang ito, anong ginawa ng congregation against Joshua and Caleb? Numbers 14, verses 1 till 4. So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. Parang, nung binabasa ko ito, sabi ko, walang isip itong mga taong ito. Ang ganda na binalita sa kanila ni Joshua and ni Caleb, and they cried and the people wept that night. Nag-iyakan pa. Mapapaisip pa, even sa panahon po natin sa ngayon eh. Ang dami natin nakikita sa ating paligid is still, ang dami ng mga pagpapala ng Diyos sa atin, still, iyak pa rin tayo ng iyak. Hindi natin nakikita kung paano tayo niligtas ng Panginoon once upon a time. Lagi natin nakikita yung mga hindi mabubuting bagay. Lagi tayo nakatingin sa ating mga sarili. Pero ang dami pong ginagawa ng Diyos sa atin patuloy. Verse 2, and all the children of Israel complained against Moses and Aaron. May complaint pa sila despite the fact na totoo nga yung kanilang napuntahan na promised land, flowing with milk and honey. Grabe, walang revelation to mga taong ito. Why? Because sila po ay
Hindi grateful sa Diyos. Nakita niyo po yung mga tao hindi grateful sa Diyos. And they complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. So mind you, church, habang naglalakbay pa po sila. Now, ano pong sabi nila? Ano yung kanilang wish? Na sana namatay na lang sila sa Egypt. That's their first wish. Saka nakakita, pag may birthday ba kayo, anong wish nyo? Sana po mamatay na ako. Parang ganun ito eh. Meron ka pang ibang wish? Ako hindi man lang ako namatay sa Egypt, sana namatay na lang ako sa ilang. Anong klaseng mga tao po ito? So, church ito po yung sinabi nila gamit ang dila at sila po yung nagkaisa. Tandaan niyo po ito Ano yung first wish nila? Sana namatay na lang sila sa Egypt. Or sana namatay na lang sila habang naglalakbay sa ilang. That's verse 2 ng Numbers 14. Why has the Lord brought us to this land? Nagreklamo pa sila sa Diyos. As if nagkamali ang Diyos ng pagdiligtas sa kanila. Meron ba kayong mga ganitong senaryo sa buhay? Lord, bakit? Bakit siya ang binigay mo sa akin? Sa totoo lang, sabi mo kasi mahal mo siya Hindi naman kasalanan ng Diyos yun May naalala kong kaibigan namin nung araw, pinipilit namin siya. Sabi namin, bakit siya? Kasi nakikita namin yung lalaki talagang hindi maayos. Alam ko hindi kayo makaka-relate sa akin dito. Nakita namin, pagkasama siya, siyempre kaibigan namin yung babae. Gusto namin siyang iiwas. Ang dami ng pagkakataon nakita namin yung lalaki talagang niloloko siya. Nung kinausap namin yung babaeng ito dahil malapit po sa inyong lingkod, alam mo yung sagot niya lang sa akin, Kuya, mahal ko siya wala na. Yun ang problema. Nagsara yung isip, wala nang logic. Sabi nga nung kanta ni Mr. Arnel Di Pano, kung paiiralin lamang natin, ang isip at saka ang puso dapat sabay. Balanse. Dapat may talino din. So, nakita rin pala niya, sa kanyang sa kwento niya sa amin, nakita niya rin na niloloko siya. Nag-cheat yung lalaki. Pero, bilang nagpapayo, anong sasabihin mo sa pinapayuhan mo na sasabihin sa'yo, mahal ko siya Wala ka na magagawa dun Choice na niya yon. At least hindi tayo nagkulang. Ganon din po ito mga taong ito. Why has the Lord, let's go back to verse 1 ng Numbers 14. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword? Di ba nila naalala na sila nililigtas ng Panginoon? That our wives and children should become victims. Would it not be better for us to return to Egypt? Saradong isip, mga kapatid. Verse 4, so they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Yun pala yung context nun. So they've decided, wag na si Moses ang leader natin, maghanap tayong bago para makabalik tayo sa Egypt. Grabe. Hindi ba nila naalala nang sila po'y umpisa pa lang, bago sila, after sila makatawid sa Red Sea, sila'y hinabol ng mga tauhan ni Pharaoh at willing silang pagpapatayin. Kundi lang sa pag-iingat at pagkalinga at pagproteksyon ng Diyos sa kanila. Sila pinatawid, hinati ang pulang dagat, pinatuyo ang lupain para makatawid sila. And then, makalipas sila makatawid, bumalik po yung dagat sa original nitong forma at niligtas sila ng Diyos. And then, sasabihin mo sa Diyos, ibalik mo kami sa Ehipto. Anong klaseng isip po iyon? Mga kapatid, binigyan tayo ng isip ng Diyos, gamitin po natin. Huwag po natin iniiwan sa bahay pag umaalis tayo. And then, verse 10, bumalik yung mata nila kay Joshua and Caleb. Sa kabila po ng napakagandang report na binigay sa kanila ng dalawang ito. Still with chapter 14. And all the congregation said to stone them with stones. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. Isipin mo, may nagbabalita ng mabuting balita, gusto pa nilang papatayin. Now, talon tayo sa verses 22 until 23. Still with Numbers 14. Because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness and have put me to the test now, this 10 times and have not heeded my voice. They certainly shall not see the land of which
I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. So sabi ng Diyos, ayaw nyo pala. I-honor po ng Diyos yun. So, lahat ng sinabi nila, ano yung first wish nila? Sana mamatay na lang sila sa Egypt. Or, mamatay na lang sila sa wilderness. Tuloy po natin. Pero sabi ng Diyos dito, kakaiba talaga si Caleb. He has a different spirit. So church, I believe, bawat isa po dito sa church, you have a different spirit. Because we have the spirit of the living God. Yung pong bunga ng Espiritu Santo nagmamanifest po sa ating mga buhay. That's why you are so grateful to the Lord. Puno-puno tayo na pasasalamat sa Panginoon. Kaya kanina, ang sarap ng pag-aawitan natin, no? Kaya po church, I would recommend and encourage each and everyone na pag Sunday, punta po kayo maaga. Ang sarap ng kantahan namin dito kanina, pinangunahan tayo ni Ate Chi. Ang saya nung aming kantahan, na-miss din namin sa Ate Chi last Sunday. Pero kita niyo naman, pag nag-lead sa Ate Chi, sabay na yung kanyang sayaw. Kasi wala si Ate Jackie kanina eh. Sabay na siyang mag-isa. Pero talagang ang sarap eh. Ang sarap po nung aming pag-aawitan kanina. Ate Chi, thank you so much. Next Sunday naman si Ate Jackie. And by the way, yung song ni Ate Jackie is still nasa Spotify pa rin, yung More Than Enough na sinulat ni Ate Amiel at saka ni Kuya Arnel. More Than Enough. Ganda. Praise God. At inawit sa atin ng Solution Church Praise and Worship Team sa panguna ni Ate Jackie. Now, tuloy tayo. 1 Peter 3 verse 10. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Now, kung gusto niyo pong mahalin inyong mga buhay at makita po ang magaganda sa buhay na ito, ano po kailangan natin gawin? You have to refrain your tongue from evil and yung ating mga lips refrain from speaking deceit. Ang mga bagay na hindi totoo or yung mga fake news. Huwag po tayong maging peddler ng fake news. Hindi po gusto ng Diyos yun. Ang Diyos po natin ay totoo. That's why yung ating mga binabalita dapat totoo din. Amen, church? Pag kayo po ay nagbabalita ng mali, pwede kayong makulong. Kaya po may nakulong sa PGMN because hindi po nila ipinapatupad. I'm saying this base po sa investigasyon. Hindi po talaga media itong grupong ito because hindi nila pinapractice yung code of ethics. Sa media, walang dapat pinapanigan, dapat nasa middle ka lang. Actually, nakakaligtaan na rin po ito ng mga media networks eh. Pag nagbabalita ka, dapat yung mukha mo flat lang. Hindi yung isang patayan, hindi dapat ganun eh. Kasi AB journalism graduate ako. Pag nagbabalita ka, tagapagbalita ka lang talaga. Ang mga nagbabalita ngayon, may kasama ng emosyon eh. Mali po iyon. So kapag kayo po yung peddler ng fake news, talaga po masasangkot kayo sa gulo. At ang anak ng Diyos, ang binabalita niya, puro totoong balita. And that's the good news of Christ. Amen. Now, Matthew 6:31, therefore take no thought saying. So si Satan po, once again, as I've said kanina, hindi po niya kayang basahin ang inyong isipan. Pero how will he take your thought by you saying it? Pag bumukas ng bibig ninyo at sinabi nyo, sana, doon na lang kami sa Ehipto namatay. O kaya naman, sa wilderness, bakit pa kami dinala dito ng Diyos? Para lang pagpapatayin. Yun na, masama. Now, church, this is really dangerous. Kasi po, death and life are in the power of the tongue. Kaya yan po ang sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Now, balikan natin yung kasaysayan natin. Numbers chapter 14, verses 28 to 29. Sabihin niyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko, sabi ni Yahweh. Habang buhay, akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Ano po yung narinig ni Yahweh sa kanila? Na mamatay na lang sana sila sa Ehipto or mamatay sa ilang. So, ibig sabihin, sabi niyo so i-honor ng Panginoong Diyos yon. Verse 29, mamatay kayo dito sa ilang. Granted. Hindi naman gusto ng Diyos yun He wants what's best for you. Pero bilang mga tao, meron tayong free will. As free moral agents, nire-respeto po ng Diyos yung ating desisyon.
Hindi po controlling ang Diyos, gaya po na sinasabi ng ibang mga relihiyon, dahil sovereign po siya, He can do anything He wants. I believe that. Pero He will never override your decisions. Hindi po siya manipulative. Hindi siya controlling. Pag sinabing sovereignty or sovereign, hindi po ibig sabihin manipulative. Pag sinabing sovereign, independent, having the highest rank, chief, yun po ibig sabihin ng sovereign. Pero hindi po manipulative or controlling. Hindi po ganun ang Diyos. Di ba sabi ko kanina, Deuteronomy 30 verse 19, nagbigay po siya ng choices for you to choose from. Life, death, blessing, and cursing. Mamili ka. Pero may recommendation siya, choose life. That both you and your descendants may live. So, ang Diyos po, binibigyan kanya ng sariling mong pagpapasya. Pero dito, nagpasya sila, sana, pinatay na lang kami ng Diyos sa Ehipto. O kaya naman dito sa ilang. Kaya sabi po sa kanila ng Diyos, in Numbers 14:29, mamatay kayo dito sa ilang. Now, hindi po ang Diyos na nagsabi nun. Nag-wish po sila nun. Naalala niyo po ito, church? Sa mga kabilang sa census, sa mga katuwid, ay yung mula sa 20 taon pataas. Alam niyo po, meron pong turo dito ilang sa mga theologians na in honor ng Diyos, yung mga 20 years old pataas. Yung mga 19 pababa, minsan wala pang sariling pagdidesisyon. Ito pala yung verse na yun. Kaya lang wala na ditong 19 pababa. Si Ashley na lang. Kayo magpanggap. Pastor, 20 po ako eh. Tuloy natin. Verse 30 until 32. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko. See? Now, 10 spies, sapul yung kanilang pamilya dito. Maliban, kina Caleb na anak ni Jephunneh at Joshua na anak ni Nun. So, ang ganda po ng report ng dalawang ito. Silang dalawa makakapasok plus yung kanilang descendants. Dila lang, mga kapatid. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag na kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ito pong 10 spies, I believe, yung mga 19 years old pababa, nakapasok sila. Pero yung mga 20 pataas, may decision na yun eh. Hindi po sila nakapasok. Yung mga nag-agree sa kanila, hindi nakapasok. Verse 32, ito masakit. Ngunit, hindi sila makakarating sa promised land, mamamatay pa po sila. Saan? Sa ilang. Siyempre, alam pabalikin pa sila ng Diyos sa Ehipto. Dito na lang. Gusto nyo mabilisan? Dito na lang. Nandito na rin lang kayo eh. Pero ganoon ang takbo ng isipan ng Diyos. Hindi kayo mamamatay sa Ehipto, since nasa ilang kayo, dito kayo mamamatay. So church, death and life are in the power of the tongue. Ano man pong circumstance nyo meron sa ngayon, pakaingatan ating mga dila. Going back to the question, is it true that your words can shape your world? The answer is yes. Life, actually, hindi life eh. Napansin nyo, Proverbs 18:21, anong inuna doon? Death or life? Death. Death and life are in the power of the tongue. Talagang minamagnify po nung talata. May katotohanan po iyon. Is it true that words can shape your world? The answer is yes. And this is our solution for today. Say to them, sabi ni Yahweh, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Numbers 14:28. Now, mga kapatid, is it still applicable today? 2 Corinthians 4:13. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. So church today, what do you believe? Naniniwala po ba kayo that God will never leave you nor forsake you? Amen. Say that. Amen. Ibig sabihin, do you believe that you have a bright and good future? Wonderful future? Amen. You have to agree with the word of Christ. Yun po ang plano ng Panginoon sa atin. Lahat po ng pinakamabubuti, laan niya para sa atin. Alam niyo po ang ating righteous foundation, inilagay na po ng ating Aba, ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. And through the divine exchange that happened at the cross,
lahat po ng mga hindi mabubuting bagay, inangkin po ni Kristo. Siyang napako, siya nasaktan, nabugbog, umantong sa kamatayan, which He did not deserve. So that we may experience and receive all the good things in life, which we do not deserve. Ano pong tawag dito? Grace. Undeserved, unmerited favor. Kaya po, kung meron kayong piliin nyo yung mga bagay na in agreement with the word of Christ. Nagdusa siya para hindi na po kayo magdusa. Namatay siya para mabuhay po tayo. Inangkin niya lahat ng sakit para maranasan natin ang lubusang kalusugan. So, na Ate Chi kanina, trading my sorrows. Divine exchange. Inangkin niya lahat ng sakit sa kanyang katawan para maranasan po natin kagalingan, kalusugan sa ating buong katawan. Is this good news, church? So, ang dami nating dahilan para magpasalamat sa Panginoon. May dahilan pa ba tayo para magreklamo? Sa totoo lang, wala eh. Meron pa tayong ramdamang konting sakit sa katawan, pero mas marami pong pagpapala at biyaya na nakakamit natin. At kapag pinagyaman po natin ito, ang tingin sa atin ng Diyos, gaya ni Caleb, hindi lamang po natin mararanasan ang biyaya ng Diyos kasama po ng ating buong descendants. Amen. Amen, church. Don't give fear a voice. Pag meron po kayong takot, huwag nyo na pong ibigkasin yan. Instead, ano po natin gawin? Magpayakap tayo sa Diyos. Because sabi po ng 1 John 4:18, His perfect love cast out fear. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. God is so good. Napakabuti po ng Panginoon because He loves you so much. And this time, gusto ko pong imbitahan kung meron pong mga kapatid natin o mga kababayan natin dito at online. Kung gusto niyo pong maranasan itong nananaganang pangako sa atin ng Diyos. Pangako niya sa atin. Sabi ng ating Panginoon, sabi ni Jesus in John 10 verse 10, yung first part, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Isang buhay na ganap at siya. Ito po'y mararanasan nyo kapag ibinigay po natin o ipinagkatiwala natin at inagkita natin ang pagmamahal at pagliligtas sa atin ng Diyos. Na maniwala po tayo, siya po ay namatay sa krus alang-alang sa ating katubusan at hindi po siya nanatiling patay because after 3 days, His Father raised Him from the dead bilang patunay na tayo po ay matuwid na sa Kanyang harapan. At bilang matuwid, kapag tinanggap po natin ng Panginoon ang banal na Espiritu ng sa atin at maranasan po natin ang bunga ng banal na Espiritu. So, if you want to accept Jesus as your Lord and personal Savior, please pray this prayer with me. Ito po hindi sa pilitan. Pero I would suggest, tanggapin po natin. Walang mawawala sa inyo because marami pang kakamit po ninyo. Amen. So please pray with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Apart from you, wala po akong magagawa. Kaya naman, Jesus, sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo, sa pamagitan ng kamatayan mo, tinubos ang lahat ng kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patutuo at patunay na ako ay pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At dahil dito, O Diyos, bibigkasin ko na ang mga salita na nagbibigay ng kaligtasan, ang mga salita na magbibigay buhay. Amen at amen. Welcome to the family of God. Kung sinundan niyo po yung panalangin yan, purihin ang Panginoon. Kasi tayo po tayo. At bago po tayo kumantong sa ating panalangin, samahan po natin at praise and worship team. And let's give worship to the Lord right now. Amen. Worthy you were. Worthy you are. Worthy you will be. Forever, Yahweh. Worthy you were. Worthy you are.
Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you were. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Amen. Worthy you are. Worthy you will be forever. One last time. Worthy you were. Oh, thank you, Lord. Worthy you will be forever, Yahweh. Amen. Alam niyo, church, may pangako po ang Diyos sa atin. Meron siyang paanyaya. Daladalahin sa panahong ito, pangako ang Diyos. Actually, sa kanyang salita, do not be anxious about anything. Or do not be anxious with nothing sa ibang translation. But, by prayer and supplication, let your requests be made known to God with thanksgiving. So kung ano man po mga daladalahin niyo sa buhay, ano yung bagay na nagpapabigat o nagbibigay po ng takot at pangamba? Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, cast all your cares upon Jesus. Alam niyo po, kung napapansin niyo, kung kayo po ay sumusunod sa ating ministeryo, gusto natin dito sa church, bago po matapos sa ating pananambahan, ako po personally as your pastor, gusto ko wala kayong mabigat na dala-dala. Wala kayong dumbbell na dala. O kaya barbell. Mahirap maglakad araw-araw na meron kayong daladalahin. Maganda ka. Yung daladalahin na yan, sabi ni Jesus, cast your cares upon me because I care for you. Pastor, meron akong takot sa buhay. Anong gagawin ko? Sabi po ng 1 John 4:18, His perfect love cast out fear. Church, I would like you to be reminded, yung perfect love ng Diyos, pag inangkin po natin ito, doon papawiin ng Diyos ang takot. Actually, doon po mapapawi ang takot natin. So ano man po pang pinagdadaanan nyo sa ngayon, keep believing that you are deeply loved by your Abba. Wala po kayong magagawa, wala kayong pwedeng ibawas o idagdag, mahal na mahal po kayo ng Diyos. And that's the truth. Kahit anong gawin ninyo, wala kayong magagawa. Yun po ang nature ng ating Diyos. Mahal kayo talaga. He did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? Kung binigay niya po sa atin ang kanyang bugtong na anak na hindi natin hinihingi, na meron pong eternal na kahalagahan, bakit hindi ipagkakalob sa atin ng Diyos yung mga bagay na hinihingi natin na temporal lang naman po sa ating buhay? So church, I would like to encourage you today, habang magpipray po tayo, have this confidence in Christ, hindi po sa ating mga sarili. Believe na lahat ng iyong mga kabigatan, bigyan natin sa Panginoon. Huwag papasanin yan. Kasi gusto po ng Panginoon, happy ka. Amen? Gusto ng Diyos, masaya po tayo. Especially to all the mothers na at mga nanonood po sa atin, mabigat po ang daladalahin ninyo, may problema kayo sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, everyday life, cast all your cares upon me, sabi ni Jesus, because I care for you. Bakit siya nakikare sa iyo? Bottom line is because He loves you so much. So have this confidence in Christ. Kaya mo ibibigay sa Kanya lahat ng kabigatan mo dahil mahal ka ng Diyos. Amen? So, pwede po tayong itaas ang kamay, bahala po kayo. Ano pong gusto niyo gawin? Bigyan natin sa Panginoon lahat ng ating kabigatan. Aba, nakikita niyo po ang inyong mga anak. Ano man po kabigatan meron kami sa ngayon. Thank you, Lord, for teaching us na hindi na po namin gagamitin ang aming mga labi sa pagsasalita ng mga salitang kamatayan. Because, Lord, believing na lahat ng mabubuting bagay ay ginawa mo na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po ang aming iusal ay pawang mabubuting mga bagay na nagbibigay ng luwalhati sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tinuturuan mo kami magpasalamat sa inyo. At sa pagkakataon pong ito,
Aming Diyos, nakikita niyo po ang daladalahin na aming mga kapatiran, on-site and online. Lord, as you have said in your word, cast all your cares upon you because you care for us. Sino man po dito may mga karamdaman, sakit, o sakit na nararamdaman ng kanilang kaluluwa. Problema sa pamilya, especially na aming mga nanay. Problema sa kanilang mga anak. In the name of Jesus, Lord, kinakast namin lahat ito sa inyo, Panginoon. Dahil ayaw po namin itong pasanin. Salamat, O Diyos. Kami po'y naniniwala that indeed you care for us because, Lord, you love us so much. Kung binigay niyo nga po sa amin ang iyong bugtong na Jesus, hindi po namin siya hiningi, pero binigay mo. Gaano pa kaya yung mga bagay na hinihingi po namin sa inyo na alam mo makakabuti sa amin? Church, hilingin po natin lahat sa Diyos ang ating mga bagay na kailangan. Na alam natin, nakalooban din po ng Panginoon sa atin. Abba, thank you so much. Ngayon pa lang, we thank you in advance. Believing you know what's best for us and you want what's best for us. As pamagitan po nito, O Diyos, magbibigay po, Panginoon, na luwalhati ang aming mga buhay, ang aming mga sinasabi, ang aming mga salita, ang aming mga dila. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, dahil dininig mo na ang aming mga panalangin. Salamat, O Diyos. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming inaangkin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Stay blessed, church. See you next day. Amen. Thank you.